Mamaya nga ay gaganapin na ang unang laban ng Gilas sa classification stage. Ang kalaban nila dito ay South Sudan, ang number 62 team in the world. Sa video ito, pag-uusapan natin sino ba ang players to watch para sa South Sudan. Ano ang mga keys to win ng Gilas Pilipinas sa labang ito at kung kaya ba nating manalo sa SSD. Lahat ng yan ay sasagutin ko sa video ito, kaya panoorin ito hanggang huli. South Sudan, New African Powerhouse. Katulad nga ng sinabi ko kanina, etong South Sudan or SSD ay pang number 62 sa buong mundo. Pero huwag tayong magpalinlang sa kanilang team ranking. Kahit na baguhan sila sa eksena, nagpakilala agad sila sa world stage, beating China by 20 points, earning their first victory dito sa world stage. Hay nako, mapapasana all ka na lang. Sana all. Meron din silang dikit na laro laban sa Puerto Rico wherein they only lost by 5 points sa score na 101-96. Hindi na ito masama para sa isang baguhan na team dito sa world stage. At meron akong fun fact para sa inyo tungkol sa South Sudan. Alam nyo ba na ang South Sudan ang youngest nation in the world? Dahil nakamit lamang nila ang kanilang kalayaan o yung independence ng kanilang bansa noong 2011. Okay, back to basketball na tayo. Based sa aking napanood, itong South Sudan ay hindi ganun kabilis na team pero sobrang athletic. Dahil dyan, isa sa mga dapat nating bantayan sa kanila ay ang mga lob passes o drop passes na kanilang gagawin. Isa din sa dapat nating bantayan sa kanila ay ang kanilang 3-point shooting. Dahil ito ang ginamit nila para matalo ang China by 20 points. Dahil kontra China, they shot 50% from 3-point area. Grabe yung shooting na yun. Para sa akin, ang players to watch sa kanila ay una itong si Weyan Gabriel na dating naglaro sa Los Angeles Lakers at ang kanilang star player na si Carlik Jones. Keys to win ng Gilas Pilipinas. Una, kailangan nating higpitan ng ating depensa sa 3-point area. Katulad nga ng sinabi ko kanina, napakalital nitong SSD pagdating sa 3-point area. Kaya importante ang switching, closeouts at perimeter defense. Kasama din ito ay kailangan magtuloy-tuloy ang ganda ng shooting natin from 3-point area. Laban sa Italy, we shot 34% from 3 points. And sa tingin ko, kailangan natin ma-maintain o mas taasan pa ang percentage natin sa 3 points para mas dumikit o mas makalayo tayo laban sa kanila. Pangalawa, sa tingin ko oras na para magpakitang gilas nitong mga big man natin. Base sa mga napanood ko sa SSD, hindi naman sila ganun mga malalapad na players. Kaya tingin ko kayang-kayang i-take advantage to ng Gilas Pilipinas by punishing them down low. Inaasahan ko na dadami ang touches nitong si Junmar Fajardo dahil siya nga ang ating number 1 post player. At pangatlo, kailangan maging stable ang laro nitong si Jordan Clarkson. Sabi nga nila, our offense starts with Jordan Clarkson. Kaya sa tingin ko mas maganda kung siya ang magiging primary playmaker natin dito sa larong ito. Inaasahan ko din na maganda ang magiging performance nila Dwight Ramos, CJ Perez at itong ang si Renz Abando. Kaya ba nating talunin ang SSD? Ang short answer dyan sa tingin ko talaga ay oo, kayang-kaya nating talunin tong team na to. Pwede na! No disrespect to SSD. Tingin ko tayo talaga ang more talented team sa laban na to. Nakikita ko din na mas mabilis tayo, mas pulido ang galaw at kayang-kaya natin silang pisikalin. Ang tanong na lang dyan kung puputok ba at gagana ang ating mga shooters at magiging assertive ang ating mga big man. Kaya patuloy pa rin natin silang suportahan dito sa laban na to at sa magiging laban natin versus China. At syempre abangan nyo rin ang aking post-game content dito sa labang ito. Maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa aking mga videos. Laban Pilipinas, sana manalo na tayo bukas at kita-kita tayo sa aking susunod na content. Peace!